Alleluia, Alleluia, si Jesus ay nabuhay. Alleluia, Alleluia, siya ay ating sambahin. Tayong lahat ngayon'y magsaya, si Yesu Kristo ay nagtagumpay. Alleluia, Alleluia, si Jesus ay nabuhay. Alleluia, Alleluia, siya ay ating sambahin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, ating ipagdiwang ang kapistahan ng pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria. Hilingin natin ang panalangin ng Mahal na Ina, hilingin natin matuto tayo sa halimbawa na kanyang ipinapakita upang tayo maging marapat sa misang ito. Alina't magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ilang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon para sa mga kahilingan, panalangin ng mga kapatid natin, OFW. Pagdasal natin ang mga nag-aalaga, tumutulong sa mga may sakit. Siyempre, pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang Mahal na Birheng Maria, nagtataglay ng iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng Mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama.
pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Marie nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa kanyang mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayong kapistahan po ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria, hayaan niyo pong ituloy ko ang pagninilay natin tungkol sa kagalakan about joy na siyang naging lundo na po ng ating pagninilay nitong nagdaang 2 araw. Besides, saktong-sakto pa rin naman sapagkat yung kagalakan na sinasabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo at sa atin na rin ngayon, unang naranasan solidly ng dalawang magpinsan sa ating ebanghelyong napakinggan. Yan po ang nakikita natin ngayon sa tagpong ito, which presents to us the joyful meeting of two expectant mothers. And the reason for their joy, none other than Jesus. Nagagalak silang dalawa at ang pinakarason ay ang Panginoon na literal, nasa piling nila, in their midst, nasa gitna talaga nila, silang dalawang buntis na nagkita. Ngayon, sa ating pagninilay, hayaan niyo pong mas magbigay pa tayo ng push tungkol sa kagalakan sapagkat dito ay pinapakita sa atin kung papaanong yung kagalakan na magpinsan ay mas tumindi pa, mas naging solid pa, mas nalubos pa. At yun ay dahil sa ang kanilang kagalakan ay shinare nila sa isa't isa. Yun ang ginawa ni Maria. Yun din naman ang ginagawa dito ni Elizabeth. May kasabihan sa English, di ba? A shared joy is a double joy. Mas tumitindi raw ang kagalakan kapag ito ay ibinabahagi at pinagsasaluhan. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko yung punto kong ito, naisip ko, ano bang pwedeng sabihin mula sa Biblia na magpapatunay ng katotohanan ng sinasabi ko bukod sa tagpong ito sa Ebanghelyong napakinggan po ninyo. And I don't know, pero sa tulong sigurado ko ng Espiritu Santo, natuon ang pansin ko doon sa talinghaga ng 3 nawawala na dinidepict dyan sa mga painting sa ating likuran. Talinghaga tungkol sa nawawalang isang salaping pilak, nawawalang tupa, at nawawala o alibughang anak. Nataon ang pansin ko sa kagalakan na naramdaman nung babaeng nakatagpo, nung nawawalang isang pilak, nung pastol na natagpuan ang nawawalan niyang isang tupa, at nung ama na nagalak ng masumpungan ang alibughan niya o nawawala niyang anak. Di ba't sabi, nandun yung kagalakan nila At mas tumindi pa nga ang kagalakan ito nang anyayahan nilang makipagsaya, makigalak sa kanila ang iba pang mga tao. And then, sa bawat eksenang ito, ay sinasabi, lalo na dun sa 2 naunang talinghaga, gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan. So ang kagalakan sa kalangitan ay shared joy. Kagalakan pinagsasaluhan. Kaya napakatindi na kagalakan sa kalangitan sapagkat ang napupunta ng langit ay yung mga taong nagagalak. Siyempre, sa paggawa ng kabutihan, sa pamumuhay na sa kabutihan. And then, sa kalangitan, pinagsasaluhan yan ng lahat ng mapupunta dyan. Isipin po ninyo yun. Gaano katinding kaligayahan yun? Na kung ilalagay natin sa ating mga sariling karanasan, hindi nga ba't mas langit ang pakiramdam ng ating kagalakan kapag ito'y ibinabahagi natin sa iba? Kapag tayo rin ay nagiging dahilan ng kagalakan ng iba. O hindi ba? Kaya nga yung mga sinasagot ng mga manliligaw at yung mga na-engage na, nagpo-post sa social media, kami na, engage na. Kaya nga yung mga nabibigyan ng parangal, yung mga nabibigyan ng award, yung pumapasa sa exam, natatanggap sa trabaho, nagbuboom ang negosyo, ay ganun lang din ang pag-post sa social media, pag-announce ng mga victories nila. At kaya nga kapag may mga masasayang okasyon sa buhay natin, birthday, anniversary, blessing ng bahay, nag-invite tayo ng mga taong close sa atin, nang sa gayon ay mapagsaluhan natin. Kasama nila ang kagalakang nararanasan natin. Yun kasi ang mas nagkapagpapatinggad ng kagalakan na ating nararanasan. Naalala ko tuloy yung isang teacher na nagbigay ng activities sa kanyang mga pupils. Pinagdala niya ang mga ito ng lobo.
And then ang kanyang instruction ay ilagyan ng pangalan nila yung lobo na kanilang dala. Pagkatapos ay pakawalanid siya sa classroom dahil sa dami ng mga pupils. Halos mapuno ng lobo yung classroom nila. And then ginulo pa ni teacher, ginulo pa yung mga balloons. Hanggang sasabihin niya sa kanya mga pupils, okay, get your balloon. Get the balloon bearing your name. Nako, nagkagulo na. Kasi siguro, noong una, akala nila, mas magiging madali lang kasi may pangalan naman nila. Pero 5 minuto na. Hindi pa rin nakakita ang kanya-kanyang mga lobo nila. Hanggang sa mag-iba na ng instruction to si teacher. At ang sinabi na niya yung, get the nearest balloon and then read the name on it. Pagkatapos ay ibigay ninyo sa may-ari, to the rightful owner. Alam po ninyo, wala pa yatang 2 minuto. Nandun na sa bawat estudyante ang kanilang mga lobo. And all were amazed sa nangyari. At dito na nga po in-impart ni teacher ang isang mahalagang mensahe. Sinabi niya that those balloons represent our choice. Kapag inisip lamang natin ang ating sarili, nahirapan tayong makita ito at hindi natin mas ma-appreciate ito. Pero kapag inisip natin ang iba, sinare natin sa iba, ma-appreciate natin ito, mas ma-amplify pa ito. Yun ang sinasabi sa atin sa ating unang pagbasa, di ba? Tumulong daw tayo sa pangangailangan ng ating mga kapatid. Ibukas to natin, laging ating pinto sa mga taga-ibang lugar. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Mas nagiging solid at matindi ang kagalakan natin. Kaya po, siguro mga kapatid, bilang pagkatapos, kapag tayo nakakaramdam ng matinding kalungkutan, tanungin natin ang ating sarili, sino o ano nga ba talaga ang dahilan ng ating kagalakan? Saan ba tayo humahanap at humuhugot ng joy, happiness, ng kagalakan? Kay Kristo ba talaga? Kasi kung kay Kristo tayo humuhugot ng ating kagalakan, imposible na makaranas tayo ng matinding kalungkutan. Kaya kung tayo man ay nakararanas ng matinding kalungkutan, eye-opener yan. Hindi si Jesus ang pinaguhugutan natin ng kagalakan. At pangalawa, maaring ang iniisip lamang natin ay ating sarili. Hindi natin iniisip ang iba. Wala tayong pakialam sa iba. Hindi natin sineshare ang ating kagalakan sa iba. Hindi talaga mag-a-amplify. Hindi talaga mas titindi, mag-i-increase ang ating joy. Pag-isipan po natin yan, ha? Sapagkat ang regalo ng kagalakan ay para sa lahat. Available para sa lahat. Pero siguraduhin lamang natin kung sino ang aasahan natin. Si Kristo lang sana. At siguraduhin lamang din na sana natin na iniisip din natin ang kapwa natin. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtututa. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Alam kong normal ang malungkot, pero hindi normal yung matagal akong malungkot. Para saan pa't nagdarasal ako? Para saan pa't nagsisimba ako? Panginoon, pasensya na.
kung hindi ikaw ang pinakapinanggalingan ng kagalakan ko, kung masyado ko itong na-focus, nakuha sa bagay, lalong-lalo na sa tao. Ngayon, pakaiisipin at pakatatanggapin ko na sa iyo ko dapat iasa ang kagalakan ko upang maging kagalakan din ako ng ibang tao. Sa kabila ng mga problemang naranasan ko, hindi magbago ang kapayapaang nararamdaman ko sa puso ko, nang sa gayon ay makapagbigay din ako ng kapayapaan, pag-asa sa iba. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi mo kinakailangan laging tumatawa, laging umingiti, pero yung peace sa puso mo, yung kapayapaan na alam mo, hawak ng Diyos ang buhay mo, yung ang magbibigay ng malalim na kagalakan sa iyo, na kahit umiiyak ka sometimes, na kahit natatahimik ka sometimes, alam mo, makababangon ka. Alam mo may katapusan ng mga problema mo sapagkat nasa mga kamay ng Diyos ang buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Because your sorrow will turn into joy. Kung lalapit ka kay Jesus at magiging authentic, magiging solid, magiging matingkad na kagalakan ito, kagalakang hindi maaagaw sa iyo, ninuman, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa katahas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapat, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinulagdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na ina. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na bireng totoong mapalad, na yung piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas.
Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo habang inaalala at pinagdarasal ang ating mga mahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at nalihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin
Tayo manalangin. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, pagmamat lingid sa pagmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na malaki ang naitutulong sa ibang mga parokya, sa ibang mga simbahan. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyong kabutihan. Salamat. Sana po huwag kayong magsawa para marami pa po tayong matulong. Uli, walang hanggang pasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Salamat po.